kalooban mo ay binubulay ko. Magpupuri sa'yo, di lang sa awit kong ito, kundi sa buhay ko. Alay ko sa'yo. Hallelujah. Panginoon, narito ang puso kong bukas. Ba't ako maglilihim sa'yo? Batid mo ang lahat sa buhay ko, kaluluwa ko. Hallelujah. Lagi nang naghahanap sa'yo, ang tanging hangad ng puso ko ay paglingkuran ka. Minsan pa, Panginoon, narito ang puso kong bukas. Hallelujah. Narito ang puso kong bukas. Ba't ako maglilihim sa'yo? Batid mo ang lahat sa buhay ko, kaluluwa ko. Lagi nang naghahanap sa'yo, ang tanging hangad ng puso ko ay paglingkuran ka. Panginoon, pupurihin kita. Amen. Hallelujah. Bari ba palakpakan muli natin ang Panginoon? Hallelujah. At tayo po yung mga kaupo na. Amen. Tayo po dadako na sa ating testimony and song offering. Amen. May nakapaghanda po ba sa umagang ito? Amen. Wala po nakapagbigay ng papel ng umaga. Amen. Hallelujah. Sister Marisa? Good morning po sa lahat. Happy New Year po sa mga kapatiran. Nais ko lang po salamatan ng Panginoon sa nagdaang taon. Maraming challenges, pero maraming din tagumpay. I remember 40 years ago,
naghihirapan lang tayo ng Diablo eh. Mahirap yung buhay natin para magtrabaho tayo na magtrabaho at nawalan tayo ng ah, panahon para sa Panginoon. Pero ang lagi ko na nga lang iniisip, hindi naman pa tayo pinagkulang ng Panginoon. Sa experience ko na 40 years sa Panginoon, sa mensahe ito, sa iglesia ito, hindi pa ako pinabayaan ng Panginoon. Marami kami pinagdaanan ni Brother Elijah. Nung young couple pa kami, 26 lang kami pareho nung ikasal kami. And ang dami naming challenges kasi nagkasunod-sunod po yung mga anak ko. Pareho kami nagtatrabaho. And kailangan ko minsan, hindi lang minsan, madalas nagdadala talaga ako ng anak ko sa office. Kasi from time to time nawawalan kami ng mag-aalaga. And ayoko din naman ng nababurden
sabi ng I speak Jesus. Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction start to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus from the streets, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence.
To God be all the glory. Hallelujah. God bless you, Brother Vic and family. Amen. At siguro po, siguro, si Brother Ray. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa biyaya na patuloy na isinusupply sa akin kung anong bagay na nangyayari sa buhay ko. Alam ko na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay. Kaya napakabuti ng Diyos sa lahat ng bagay na ginagawa sa buhay ko. Alam ko na ang Diyos, nung Biyernes ay may Bible study kami. Napakaganda ng Bible study namin. Kaya patuloy lang maglingkod sa Panginoon. Alam ko na ang Diyos na tumawag sa atin ay mayroon tayong tungkulin na gagampanan. Kaya napakabuti ng Diyos sa lahat ng biyaya at lahat, hindi wala akong masabi sa Panginoon. Kaya alam ko na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng ginagawa niya. Kaya ang Espiritu Santo ay lugod na lugod siya sa kanyang mga anak. Kaya tuwan-tuwa ako. Kaya napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Dating magulo, dating hindi maganda, pero nung tawagin ako ng Diyos, inayos ang aking buhay. Kaya napakabuti ng Diyos sa lahat ng bagay. Alam ko na nung Webes ay napunta ako ng mga kapatid ko sa darangan. Kaya napakabuti ng Diyos at welcome. Ang ginawa sa akin ay isang maayos na pagsaludad. Hindi man sila ay Catholic sila, Christian pa rin. Kaya napakabuti ng aming sharing at alam ko na i-share ko ang tinatawag na born again Christian. Kaya napakabuti ng Diyos sa lahat ng bagay. Alam ko na hindi man matanggap pero na-share natin ang biyaya ng Diyos sa lahat ng tao. Kaya ibinabalik ko ang lahat ng papuri at salamat sa Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. At amen for siguro, yes, and Julia. Okay. Una sa lahat, nagbibigay ako ng magandang umaga sa ating mahal na Panginoon, maging sa aking mga kapatid na nandito. Magandang umaga po sa inyong lahat. At gusto ko lang ibalik sa ating mahal na Panginoon yung mga nagdaan taon sa atin na maraming pagsubok. Isa na rin po ako doon na nagkaroon ng mabigat na pagsubok dahil nung magkasakit nga po ako, pero hindi pumayag si Lord na mawala ako. Kaya nagpupuri ako, nagpapasalamat sa panibagong-bagong taon na ipagkakaloob niya sa atin. Alam po natin na muli gagabayan niya tayo, sasamahan niya tayo, iingatan. At kung may mga pagsubok man na pagdadaanan pa, nandyan si Lord. Hindi siya nagpapabaya. Kaya Lord, maraming salamat sa nagdaang taon na andito kami, hindi mo kami pinabayaan. Andito kami na patuloy magpupuri, magpapasalamat sa iyo at paglilingkuran ka namin ng buong puso dahil napakabuti mo po sa amin lahat. Hindi po kayo nagpapabaya, kaya pupuri ako, nagpapasalamat dahil lalo tigit nakasama natin si Brother Ivan na medyo matagal din na nawalay sa atin. Pero purihin ng Panginoon dahil andito siya, binalik siya ng Panginoon dito. Kaya nagpupuri po ako, papasalamat sa lahat-lahat at nawa tulungan pa niya tayo itong taon 2025, tulungan pa ni Lord tayo na maging matagumpay. At alam ko po na marami pa tayong pagdadaan ng pagsubok dahil habang nandito tayo sa ibabaw ng lupa, talagang andyan yung pagsubok. Pero lagi tayo nagtatagumpay dahil nandyan si Lord. Pangako naman niya, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man, na hindi tayo pagkukulangin. Totoo po yun, sapat-sapat ang biyaya na patuloy binibigay niya sa atin lahat. Lalo tigit, sobra kong nagpupuri, papasalamat kay Lord dahil mga anak ko, nakakasama ko sa pananambahan dito, mga apo ko, kasama ko silang lahat. Kaya Lord, salamat at nawa sa mga pagkukulang marahil ay hinihingi po namin ang kapatawaran ng lahat ng iyon at nawa
kalooban mo nawa palagi ang aming masunod dahil kung sa aming sarili lang po, wala po kami magagawa, maliban na ikaw ang gumawa at manguna sa bawat isa sa amin. Kaya lubos-lubos po ako nagpupuri, nagpapasalamat dahil napakabuti niya sa ating lahat. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan sa umagang ito sa iyong napakadakilang kataas-taasang pangalang Kristo Jesus. I love you, Lord. Hallelujah. Siguro po, kunin ko yung last testimony bago natin ipasa kay Pastor Boy. Amen. Yun po, nakabalik po ako, nakapagbakasyon ako. And gusto ko lang po ipatotoo kung ano yung naging buhay ko doon. Amen. Kasi for almost 2 years po, as an international student po sa Sydney, Australia, pag estudyante po kasi doon, madalas po ay multiple jobs ang meron sila kasi limited lang yung oras nila to work. But ako po ay binayaan ng Panginoon na magkaroon ng stable job na isang trabaho lang na hindi ko kailangang maghirap na maghanap ng ibang trabaho. And He has blessed me so much. Pero yun nga po, mahirap kasi malayo sa fellowship na parang 6 days a week, masyado kang drained sa work, sa school. So parang ang nangyari po noon, every day parang gigising ka na lang to work for yourself. And na pinagdadasal ko sa Panginoon na question ko po yun sa Panginoon lagi, every day, na parang ganun na lang ba yung magiging buhay ko doon, na parang gigising na lang ako, na routine, na hindi ko man lang siya napaglilingkuran in a very simple way. Kaya sabi ko, i-grant niya na yung prayers ko and makauwi na and makatulong sa inyo dito. So, yun lang po. Sana yung mga lingkod natin dito, bawat isa sa atin dito, i-grab natin yung opportunity na mapaglingkuran yung Panginoon kahit sa pinakamaliit na bagay. Kasi itong Christmas and New Year holidays, doon ko lang din po na-realize yung parang sinasabi ni Pastor Ruel before na parang hindi niya kayang mag-retire kasi parang naging buhay niya talaga yung ministry niya. And I think applicable yun sa bawat isa sa atin na kahit ako noon, nung pag-alis ko po noon, yung separation ko dun sa naiwan kong ministry dito, napakahirap na wala akong ginagawa para sa Panginoon nung nalipat ako doon. So, nandun pa rin po yung big desire to go back and maglingkod sa Panginoon. Kaya yung mga mas masarap kasi yung nararamdaman natin yung satisfaction na napapawisan tayo, nahihirapan tayo, na-stress tayo. Yung stress natin is caused by serving the Lord. Parang everyday, inaasikaso natin yung tech side ng church, yung music ministry, and lahat ng aspeto ng simbahan natin. So, sana yun yung maging layunin natin this year. Kung ano man yung shortcomings natin, mga pagkukulang natin sa Panginoon, amen. Sana doblehin natin yung kayod to serve Him. Kasi alam kong malapit na ang Panginoon, amen. At sino bang excited? Hallelujah! At yun lang po. Sana nga ma-extend. But magkikita po tayo soon, siguro mga next few months. Amen. Papadalas na this year. Hallelujah. At tayo po dadako na sa ating pinakamahalagang bahagi na ating gawain. Amen. Tayo po tumayo. At ating kantahin ang Center of My Life. Amen. Habang tinatawag ko si Pastor Boy. Since I have a million things to do, everything gets placed in front
of you. But Lord, it's not my desire to see you go that way. So I rearrange priorities, seeking for your will down on my knees, giving you the first place. Knowing it's your strength I can't replace. You are the center of my life. You're the reason why I can live more abundantly. Hallelujah. Brother Boy. I can live more abundantly. Let there be nothing placed before you, so I can see you in plain view. I want to do everything through Christ, the center of my life. Lord, please be the center of my life. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon sa umagang ito at minsan pa sa simula ng taon, hallelujah. This is the first Sunday service natin sa taong ito at kung paanong ang Diyos ay sinamahan tayo sa nagdaang taon. Hallelujah, naniniwala ako na muli niya tayong sasamahan sa taong ito. At ang pagkapala ng Panginoon, kung paano niya tayo pinagpala sa nagdaang taon, nawa siya ring pagkapala ang ipagkaloob ng Diyos sa atin. Praise God. So, habang tayo ay nakatayo, ay dediretso na po tayo sa pagbasa ng kanyang salita. Hallelujah. At ito po ay sa Galatians chapter 2, verse 16. Hallelujah. At pag-uusapan po natin, hallelujah, ang isang bagay na lagi nating nadadaanan, hallelujah, which is part of the 3 stages of grace, hallelujah. At tingnan natin kung paano ito ipinaliwanag sa atin, hallelujah, at makita natin ang kahalagahan nito sa ating buhay. Kaya ito yung ating pag-usapan, ang justification by faith. So, sa Galatians chapter 2, verse 16, ay basahin po natin ang ating scripture. Ang sabi doon, verse 16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith in Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith in Christ, and not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. Pagpalain ng Diyos
ang pagbasa ng kanyang salita. Tayo po'y panandaliang yumuko at dumako sa panalangin. Hallelujah. Lord God, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo na minsan pa ay sinamahan mo kami, Panginoon, sa mahabang panahon ng pakikipagbaka, Panginoon. Hallelujah. It's always a struggle, Panginoon. Hallelujah. Ang buhay namin bilang Kristiyano ay isang struggle, Panginoon, kung paano namin pananatilihin, Panginoon, ang aming buhay nakalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Maraming pagsubok, maraming persecution, Panginoon. Maraming temptation, O God, at sinusubukan ng kaaway, hallelujah, na muli ang iyong mga anak, O God, ay sikaping alisin sa iyong kamay, Panginoon. But Lord, salamat, Panginoon, dahil totoo ka sa iyong pangako, O God, na kung kami mananatili sa iyo, O God, hallelujah, ay hindi mo kami bibitawan, Panginoon. Walang pwedeng kumuha sa amin mula sa iyong kamay, Panginoon. At salamat, Lord, sa lahat ng tagumpay na pinagkaloob mo sa amin sa nagdaang taon, O God. At ngayon, pwede naming tingnan, Panginoon, ang mga bagay na yon. At mula doon, O God, hallelujah, ay kumuha, Panginoon, hallelujah, ng bagay, ng inspirasyon, Panginoon, na siyang aming gagamitin, Panginoon, panghahawakan para sa taong ito, O God. Kaya Lord, sa namin muli itinatagubilin, idinededicate namin muli ang taong ito, 2025, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. Ikaw nawa muli ang humawak sa mga buhay namin. Kontrolin mo ang bawat isa, Panginoon, hallelujah. Ikaw nawa ang kumontrol ng buhay namin, ang bawat aspeto nawa ng aming buhay, Panginoon, hallelujah, ay magawa mong panghawakan, Panginoon, at gabayan. Kaya Lord, salamat sa iyo. Ngayon pa lang, we believe kung paanong pinagpala mo kami, O God, hanggang sa dulo, Panginoon. Kung magtatagal ka pa, Panginoon, hallelujah, nawa hanggang sa araw ng iyong pagbabalik, Panginoon, hallelujah, lagi kang nandyan upang samahan ang bawat isa sa amin. Kaya Lord, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Samahan mo kami habang ang salitang ito ay aming pinag-uusapan, Panginoon. Muli kang mangusap, Panginoon, sa magitan ng iyong munting lingkod, Panginoon. Through His lips, Lord, ay ipangusap mo ang siyang nais mong sabihin sa amin, O God. Hallelujah. At nawa, ang mga salitang ito ay hindi lamang, Lord, dumaan sa aming mga pandinig, Panginoon, kundi, Lord, manatili ito at manatili sa aming mga puso, Panginoon, na siyang magiging pagkain ng aming kaluluwa, O God. Salamat, O God, sa iyo. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa lahat ng ito. Ito ang samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Diyos na buhay na si Kristo Jesus. Amen at amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Makakaupo na po tayo lahat. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa nagdaang taon. Hallelujah. Happy New Year po muli sa lahat. Hallelujah. At nawa ang lahat ng mga bagay na nagdaan sa ating buhay, hallelujah, lahat man ng magagandang bagay, and even yung tila baga hindi masyadong kagandahan, hallelujah, ay kaya nating pasalamatan sa ating Panginoon. At yan nga yung tema ng ating pangangaral last Thursday, ang ulan nating service sa taong ito, ang magawa nating pasalamatan ang Panginoon sa lahat ng bagay. So sa umagang ito ay pag-uusapan natin, hallelujah, ang isang bagay which is part ng pinangahawakan nating katuruan sa mensahe, which is ang 3 stages of grace. At alam natin na ang tatlong bahagi nito ng biyaya ng ating Panginoon may bahagdan, no? At ito ay nagsisimula sa justification. Of course, the 3 stages of grace are justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. Pero lahat ito ay nagsisimula sa justification. Kasi ang justification ang unang hakbang natin papunta sa ating Panginoon.
Remember, mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay alienated. Ibig sabihin, hiwalay tayo sa ating Panginoon. Praise God. Kung hindi muna mare-reconcile tayo sa ating Panginoon, sa ating relasyon sa Kanya, walang silbi ang lahat ng ating gagawin. So therefore, una dapat, hallelujah, ay magkaroon muna tayo ng reconciliation sa ating Panginoon. At paano gagawin yan, mga kapatid? Sa magitan ng justification. Anong justification? Ito yung pag-aaring ganap sa atin ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, kahit sino pa tayo, hallelujah, kahit ano pa man ang ating pinagdaanan, hallelujah, lahat ng yan, hallelujah, ay mabubura, hallelujah, at mawawalan ng bilang, hallelujah, kung ang Panginoon mismo ang mag-aaring ganap sa atin. I-justified tayo. Justified is making you right. Ibig sabihin, totoong mali, totoong wala tayo sa tama. Pero ang justification ay yung kahit wala ka sa tama, mali ka, hallelujah, pero pwede kang gawing tama ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. That is justification. Now, tingnan natin ang background ng ating binasa sa Galatians chapter 2 verse 16. Na ito'y si Pablo na sinasabi, knowing that a man is not justified by the works of the law. Sinasabi na ang tao ay hindi aariing ganap dahil sa kanyang gawa. Remember, ang batas, hallelujah, na dati ay ibinigay ng Diyos sa atin, hallelujah. Praise God, binigay sa una nating mga ninuno, hallelujah, unang mga sumampalataya sa ating Panginoon sa magitan ng propetang si Moses, hallelujah, ibinigay ng Diyos ang batas. Pero, totoo bang nasunod ng tao ang batas? Hindi naman. Hallelujah. Kaya nga, kung batas ang pagbabatayan, hallelujah, walang taong totoong nakasunod ng gusto sa batas. And therefore, mga kapatid, kung hindi ka makakasunod sa palatuntunan ng ating Panginoon, paano ka aariing ganap? And therefore, mga kapatid, kailangang gumawa ng bagong covenant ng Diyos, hallelujah, sa atin. Kung dati ang covenant niya by law, hallelujah, ngayon ang kanyang covenant ay sa magitan ng biyaya sa atin, hallelujah. Praise God. Sabi dito, by the faith in Jesus Christ. Sabi niya, hindi na yung pagsunod sa batas. Hallelujah, hindi yun ang batayan, hallelujah, kundi yung pananampalataya na natin sa ating Panginoong Kristo. At sabi dito, mga kapatid, tingnan natin ang background kung bakit ito nasabi ni Apostol Pablo. Bakit sinasabi niya na hindi sa magitan ng pagsunod sa gawa, sa magitan ng batas ang pag-aaring ganap ng Panginoon, kundi sa magitan lamang, remember, sa magitan lamang ng faith, ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kasi mababasa natin, this is verse 16, hallelujah. Sa verse 11, the same chapter, ay mababasa natin dito, bago pa yung verse 16, kung paanong si Pedro, mga kapatid, si Apostol Pedro, sabi dito ni Apostol Pablo, ay kailangan niyang sawayin. Kailangan niyang hatulan. Bakit? Sabi niya, for before that certain came from James, he did eat with the Gentiles, but when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision. So makita natin ang kaisipan
bakit kailangang sabihin yun ni Pablo? Kasi katatapos lang niyang sawayin si Pedro. Bakit niya sinaway? Kasi si Pedro ay nandoon, hallelujah, at kasamang kumakain. Alam niyo ba na doon sa panahong yon, mga kapatid, palibas sa nagpasimulang tumanggap ang mga hentil, matapos tumanggap ang mga Hudyo, hallelujah. Pero dahil magkaiba ang kaugalian ng mga hentil at mga Hudyo, hallelujah, pag may mga pagtitipon, nagkakaiba yung kanilang mesa. Nagkakaiba yung kanilang pagsasama-sama. Kasi may kinakain ang mga hentil, hallelujah, na hindi kinakain ng mga Hudyo. So therefore, para hindi na lang magkaproblema, naghihiwalay sila ng pagkain, hallelujah. At ang sabi dito, mga kapatid, eto si Pedro, kumakain kasama ng mga hentil. And then, suddenly, hallelujah, dahil meron lamang mga kapatirang mula sa Judea. Hallelujah. Remember, nasa Antioch sila. Hallelujah. May mga kapatid na galing sa Judea, mula kay Santiago. At dahil nakita ni Pedro na yung mga kapatirang iyon, hallelujah, ay mga naniniwala sa pagtutuli. Hallelujah. Suddenly, bigla siyang umalis. Kasalo niya ang mga hentil. Nang dumating yung mga, nakita niya parating ang mga Hudyo, bigla siyang humiwalay. Anong ibig sabihin? Tila baga sinasabi, hindi ako dapat makisama sa mga hentil, mga makasalanan ito. Remember, mga kapatid, ito ang kalakaran noon, hallelujah. Alam niyo bang synonymous ang sinners sa Gentile? Pag sinabing Gentile, agad sinners. Pag sinabing hintil, makasalanan na agad ang turing. Pero mga kapatid, hallelujah, yun nga ang gustong bakahin, hallelujah, ni Pablo sa kanyang sinasabi. Kaya nga sinaway niya si Pedro sa kanyang ginawa, tila baga, suddenly ikinaila niya ang mga hentil na pinapakisamahan dahil dumating lamang ang mga Hudyo. Marapat ba ito? Remember, mga kapatid, sa Acts chapter 11, tandaan niyo mga kapatid, nauna nang may pangyayari na si Pedro ay pinakitaan ng ating Panginoon. Sa Acts chapter 11, hallelujah, ay actually nagkukwento si Apostol Pedro, hallelujah, sinasabi niya doon sa mga Hudyo kung ano nangyari. Dahil pagdating niya doon, hallelujah, sa Judea, may pagtatalo dahil sinasabi, nakita raw, hallelujah, na ikaw ay kasamang kumakain ng mga hentil. Remember, you see kung gaano ang kaisipan ng mga Hudyo tungkol sa mga ni makasama lang sa pagkain ay tila baga pinandidirihan na. At ito si Pedro na kinukwento, pinapakita ko sa inyo mga kapatid yung background. Ito si Pedro na sinasabi ang dahilan kasi may pagtatalo, sinasaway siya. Bakit? Nabalitaan namin, nakisalo ka raw sa mga hentil. At sinabi dito ni Pedro, mga kapatid, hallelujah, verse 5, kinukwento, I was in the city of Joppa praying, and in a trance I saw a vision. A certain vessel descend, as it had been a great sheet let down from heaven by four corners, and it came even to me. Nung nandun siya sa Joppa, habang si Pedro ay nananalangin, suddenly merong bumababang tila baga kumot mula sa langit, isang malaking kumot.
na nahihigit sa 4 na sulok. At yung kumot na yon, sabi niya, nandun ang mga, sabi sa verse 6, upon the which when I had fastened my eyes, I considered and saw four-footed beasts of the earth and wild beasts and creeping things and fowls of the earth, of the air. At yung bumababang kumot, sabi niya, may mga lamang, mga hayop na may 4 na paa, may mga mababangis na hayop, may mga gumagapang na hayop, at may mga ibon. Peter is actually referring dun sa mga bagay na tila baga ipinagwawal ng Diyos sa kanyang batas. Hallelujah. Sa Leviticus, sa aklat ng Leviticus. And then 7, verse 7, and sabi, and I heard a voice saying unto me, Arise, Peter, slay in it. At may tinig siyang narinig. Anong sabi sa kanya? Magtindig ka, Pedro, at kumatay at kumain. Praise God. Verse 8, but I said, not so, Lord, for nothing common or unclean had at any time entered into my mouth. Remember, si Lord na nga nag-uutos sa kanya. Pumatay ka at kumain. Pero sabi niya, hindi, Panginoon. Sabi niya, sapagkat walang anumang marumi, hallelujah, unclean things, hallelujah, ang nakakapasok sa aking bibig. At ano sinabi ng tinig? But the voice answered me again from heaven, what God had cleansed, that call not thou common. Kung ano ang nilinis na ng Panginoon, wag mo nang tatawaging marumi. You see, mga kapatid, hallelujah, anong gustong sabihin dito, mga kapatid? Inihahanda si Pedro. Hindi actually, hallelujah, mga hayop ang gustong tukuyin ng Panginoon, kundi mga tao. Sinasabi dito kung sino ang mga taong nilinis kuna, Hudyo man yan o Hentil, hallelujah. Lahat sila ay malinis na sa aking harapan, hallelujah. Praise God. Kasi inihanda si Pedro para sa pagpunta kay Cornelius. Hallelujah. Kaya yun ang pangitahing ibinigay sa kanya. And this was done 3 times and all were drawn up again into heaven. 3 beses nangyari at lahat ay muling ibinalik sa langit. Kaya nga, habang si Pedro ay pinag-iisipan pa, totoo ba itong nakita ko? Totoo ba itong panaginip ba ito? Vision na suddenly biglang may kumakatok sa kanyang bahay. Hallelujah. At ipinagtatanong, dito pa ang bahay ni Simon na tinatawag ni Pedro. At nung marinig ngayon, suddenly bumaba siya at nagpakilala. Siya nga si Simon Pedro at sinabi niya, sinugo kami, hallelujah, upang ikaw ay sunduin, hallelujah. Dahil yung aming pinuno, hallelujah, si Cornelius ay nakakita ng pangitain tungkol sa iyo, hallelujah. Upang mangaral ka sa kanya, hallelujah. And then suddenly, hallelujah, nangusap ang Espiritu, hallelujah, kay Simon at sabi niya, huwag kang magtangi ng tao, sumama ka sa kanila. Praise God. At pagkatapos nun, sumama nga siya, hallelujah, at pagdating doon, sinalubong siya ni Cornelius, at si Cornelius, mga kapatid, tiyak na tiyak siya sa salita ng ating Panginoon. Wala pa si Pedro, ginather na niya ang kanyang buong mga kamag-anak. Alam niya, dahil salita ng Diyos yun, hallelujah, tiyak na mangyayari. So hinihanda na niya ang kanyang buong pamilya at nandun sila nagkakatipon. Pagdating ni Pedro, nagpatira pa agad si Cornelius kay Pedro. At sumamba.
kay Pedro. At anong sabi ni Pedro? Pinatayo siya, wag mong gawin yan, ako man ay tao din. At sabi niya, ano bang reason? Bakit mo ako pinatawag? At doon na nga, sinabi niya ang pangitaing ibinigay sa kanya ng Diyos. Hallelujah. Nadinig ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Sapagkat although siya ay isang centurion, hallelujah, isang Roman, isang Gentile, hallelujah, pero pinapakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin sapagkat ang kanyang patotoo ay isang matuwid na tao. Praise God. At sabi niya, nangusap ang Diyos sa akin upang ipatawag ka dahil meron kang mga sasabihin sa amin, may ipag-uutos sa amin. At doon nga, nagpasimulang ipangusap ni Pedro ang tungkol sa ating Panginoong Kristo. At alam niyo mga kapatid, hindi pa natatapos si Pedro. Nagsisimula pa lang siyang mangusap tungkol sa ating Panginoon, hallelujah. Tungkol sa mga nangyari sa Golgotha, kung paano ang dumating ang ating Panginoon in a mighty way, hallelujah, at nangusap siya ng mga salita at gawang kababalaghan, hallelujah, mga milagro, mga miracle, tanda ng ating Panginoon, hallelujah. Then suddenly, hallelujah, hindi pa nga siya natatapos, bumaba na ang Espiritu Santo sa mga tao, hallelujah. Praise God. At doon sinabi ni Pedro, ngayon na pagtatanto ko, hindi nagtatangi ang Diyos. Praise God. Regardless kung sino ka. Kasi mga Romans ito, mga kapatid, sa tingin ng mga Hudyo, mga sinner, hallelujah. And yet, hallelujah, sino ka man, hallelujah, ikaw man ay Hudyo o Hentil, Pilipino, Amerikano, Hapon, kahit anong bansa, kahit sino ka, matanda o bata, hallelujah, laya o alipin, hallelujah, walang itinatangi ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Pag binili ka niya, hallelujah, para pagpahayagan ng kanyang salita, makakatiyak ka, makakabahagi ka sa salvation na ibinigay ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. So remember, mga kapatid, kaya nga sa verse 18, sa Acts chapter 11, kasi nung matapos marinig, hallelujah, ito ng mga Hudyo na nakikipagtalo sa kanya, ano sabi sa verse 18? When they heard these things, they held their peace. Dati, grabe kung kutsain nila si Pedro. Mali ka. Hindi ka dapat kasamang humahapon ng mga yun. Mga hintil sila, mga kasalanan. Pero nung marinig nila ang kwento, hallelujah, ni Pedro, ano sabi, tumahimik sila, and sabi dito, when they heard these things, they held their peace and glorified God. At pinuri nila ang ating Panginoon, hallelujah, saying, then that God also to the Gentiles granted repentance unto life. At sinabi na, then, sabi niya, naintindihan nila, kahit ang mga hintil, hallelujah, ay pinayagan ng Diyos na magkaroon ng pagsisisi para sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. Praise God. Remember, mga kapatid, ito yung experience ni Pedro. Siya mismo naka-experience, hallelujah, ng bagay na ito. And then sa Acts, remember, Acts chapter 11 ito. And then on Acts chapter 15, hallelujah, gayon din, nakaranas siya ng muling pagkutya o pakikipagtalastasan dahil may mga tao, may mga Hudyo na naman na sinasabi, dapat yung mga hintil, hallelujah, sundin ang kaugalian ng mga Hudyo ng pagtutuli. Kaya nagkaroon na naman ng pakikipaglaban o talakayan
Alin ba ang dapat? Alin ba ang dapat mangyari? At nagkaroon nga ng council, hallelujah, ng pag-uusap. Nagpunta pa sila Paul and Silas doon sa Jerusalem para makausap ang mga apostol. And then finally, hallelujah, nagkasundo sila, hallelujah. At makita natin sa verse 10, ito pa nga ang sinasabi ni Apostol Pedro. Why therefore, why tempt ye God to put a yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers nor we are able to bear? Sabi niya, remember, katatapos lang mangyari nung napanaginipan niya at nakausap niya si Cornelius. At nakita niya kung paanong buwaba ang banal na Espiritu ng Diyos. At pagkatapos ng pangyayari yun, ay nagpabautismo lahat yun sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Then ito na naman, may contention na naman. Kaya sinasabi niya, bakit natin ibibigay ang mabigat na dalahin sa mga sumusunod kay Kristo, na tayo nga, yung ating mga magulang at tayo nga hindi natin kayang dalhin, hindi natin magawa. But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved even as they. Bakit natin ipapataw sa kanila? Yung mga kaugalian nating tayo nga hindi natin magawa. Tapos ipipilit pa natin sa kanila. Sabi niya, naniniwala tayo, hindi ba, na sa magitan ng biyaya ng ating Panginoong Kristo ay pwede tayong maligtas katulad nila. Praise God. That's why, hallelujah, nag-usap-usap sila, and then sa verse 28 ng Acts chapter 15, ay napagkasunduan nila, hallelujah, for it seemed good to the Holy Ghost and to us. At sabi niya, kaya nga ito, sabi niya, ang maganda nating gawin, hallelujah, ito'y tama, ayon sa banal na Espiritu. Mabuti ito para sa banal na Espiritu at para sa atin, to lay upon you no greater burden. Na huwag niya nating bigyan pa sila ng iba yung pang pasanin, hallelujah. Sabihin, yung kaugalian natin, huwag natin ipataw sa kanila. Burden lang yun, sabi niya, ito lamang, yung mga bagay lamang na kailangan ang sabihin natin sa kanila. Ano yun? Verse 29, that ye abstain from meats offered to idols, na huwag silang kumain ng mga karne, hallelujah, na inialay sa mga Diyos-Diyosan. Ano ito, mga kapatid? Ito yung mga, pag mayroong mga kapistahan, kaya sila naghahanda kasi dahil kapistahan nung santo, yun yung mga karne na ino-offer sa Diyos-Diyosan. And from blood, sa dugo, hallelujah. Remember, even from the Old Testament, ipinagbawal ang dugo at hanggang ngayon. Bakit? Kasi nasa dugo ang buhay. That's why pinagbabawal ang dugo. And from things strangled, yung mga sinakal, yung mga pinatay na mga hayop, hallelujah, na hindi pinatulo ang dugo, binigti, hallelujah, and from fornication. At sa relasyon mali, hallelujah, from which if you keep yourself, you shall do well, fare you well. So mga kapatid, ang gusto kong sabihin, galing dito si Peter, naintindihan niya, hallelujah, first-hand experience niya ang pagbaba ng mga hayop na sa kumot at sinabi, huwag mong ituring na masama na marumi ang aking nang nilinis. And later, he understand, hallelujah, na ito ay tungkol sa mga hintil. Huwag mong ituring makasalanan ang aking nang nilinis.
Pero mga kapatid, hallelujah, ganun pa rin ang nangyari, hallelujah. Nagpasimula nga siyang sumama sa mga hintil, hallelujah. Nakikain siya kasama ng hintil, pero nang dumating, hallelujah, ang mga Hudyo ayaw siyang makita, humiwalay siya. Ano yun, hallelujah? Although, naintindihan niya, pero deep inside, nandun pa rin yung batas sa kanya. Kaya nga ito lagi sinasabi ng propeta, hindi ba? Yung mga Israelita, hallelujah, nanggaling sa Egypt, pinalaya sila mula sa Ehipto, papunta sa lupang pangako, hallelujah. Pero yung Ehipto na natili sa kanila, praise God, dapat ito ang mangyari din sa atin, hallelujah. Dapat itong hindi mangyari sa atin na kung ano yung pinanggalingan nating buhay, hallelujah. Kristiyano na tayo, hallelujah. Naniniwala na tayo sa mensahe sa huling panahon. Pero yung buhay na dati natin, minsan ay nadadala pa natin hanggang sa ngayon. Praise God. Ito ang gustong sabihin dito mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Si Pedro, hallelujah, isipin mo, ano ang magiging reaksyon ng mga hentil na suddenly bigla silang iniwanan ni Pedro? Dahil dumating lamang ang mga taga-Judea na mga Hudyo rin. Bakit? Sino ba kami? Bakit suddenly ayaw mo makisama sa amin? Anong ibig sabihin? Tinuturing mo pa rin kaming makasalanan. Kaya nga, sinaway siya, hallelujah, ni Pablo, hallelujah. Kaya, ipinaliwanag niya, pagkatapos nito, hallelujah, na hindi na tayo doon nabubuhay, hallelujah, sa batas. Kaya nga dumating ang biyaya sa atin, hallelujah, upang hindi na tayo doon mabuhay sa batas. Balikan natin yung Galatians chapter 2 verse 16. Knowing that a man, sa next slide, is not justified by the works of the law. Ano sabi? Knowing that a man, ibig sabihin lahat. Hindi knowing that the Jews, or knowing that the Gentile, that a man, ibig sabihin lahat ng tao, mga kapatid, hallelujah. Hindi na tayo makakalapit sa Panginoon, hallelujah, sa magitan ng mabuting gawa. Remember ano sinabi ni Pablo? Hindi yung mabuting gawa, hallelujah, ang hinahanap ng Panginoon para tanggapin kanya, kundi ang iyong pananampalataya. Bakit? Sabi niya, baka magmalaki ka pa. Remember, hallelujah, ito minsan ang danger, hallelujah, ng mabuting gawa is self-righteousness. Minsan bumababa ang pagtingin natin sa mga taong hindi nakakasunod sa ating standard, hallelujah. Praise God. Ang sabi dito, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Ang tanging titingnan ng ating Panginoon, hallelujah, ay yung pananampalataya natin sa Kanya. Remember, hallelujah, ang good works, hallelujah, ay resulta na lamang ng pananampalataya natin. Ang mabuting gawa, mga kapatid, hallelujah, ay ebidensya, hallelujah, na totoong nananampalataya ka sa ating Panginoon. Ang mabuting gawa ay ebidensya na totoong iniligtas ka na ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi yung mabuting gawa ang magliligtas sa iyo. Ebidensya na lang ito, hallelujah, na totoong iniligtas ka na ng ating Panginoon. Praise God. Sabi ni Brother Branham, sa the perfection
Now, by the law, no flesh is saved. Walang taong maliligtas dahil sa pagsunod sa batas. Bakit? Totoo naman kasing hindi kung batas ang ating pagbabatayan, mga kapatid, walang taong totoong masusunod ang lahat ng batas. Now the law cannot save us. The law was just the thing that put us in jail, but it has no redeeming power. Ang batas ang maglalagay sa atin sa kulungan. Ang batas ang magko-condemn sa atin. Pero matapos tayo i-condemn, hindi magagawa ng batas na ilabas tayo. The law only showed us that we were sinners. Ang gagawin niya, ipapakita lang sa iyo na makasalanan ka. Condemn us. That's what law is to do. Is to bring condemnation or to show you where your mistake is. So the law in itself could not save, it could only prosecute. You see mga kapatid, kung gaano kahalaga na magkaroon tayo ng panibagong covenant sa ating Panginoon. Kasi malinaw mga kapatid, hindi tayo kayang iligtas ng batas. Kaya lang itong ipakita na tayo makasalanan, pero hindi ito ang magliligtas sa atin. Kaya nga, after ng verse 16, anong sabi ng verse 17? Galatians chapter 2. But if, while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners, is therefore Christ the minister of sin? God forbid. Ano sabi dito? Pero sabi niya, habang pinagsisikapan natin tayo ay ariing ganap ni Kristo, matatagpuan tayong makasalanan. Nagsisikap kang ariing ganap ni Kristo, at sa pagsisikap mo ay matatagpuan kang makasalanan. Anong ibig sabihin? Sabi ni Pablo, tanong niya, ibig bang sabihin si Kristo ang nagdala sa iyo sa kasalanan? No, mga kapatid. Kasi para i-justified ka, ariing ganap ka, ibig sabihin makasalanan ka. Para ariking kang ganap ng ating Panginoon, to make you right, ibig sabihin, may mali ka. Kaya ang sabi dito, kung nagsisigap tayong ariing ganap ng ating Panginoong Kristo, then magiging makasalanan tayo. Ang ibig bang sabihin nito, si Kristo ang gumawa sa ating mga kasalanan. Ginawa tayong makasalanan, sabi niya, God forbid. No, mga kapatid, ang totoo, makasalanan na tayo before. Praise God. Hindi si Kristo ang gumawa sa iyo para maging makasalanan, para magawa kanyang ariing ganap. Ang totoo, mga kapatid, dati nang makasalanan ang bawat isa sa atin. Ang linaw ng Romans chapter 3 verse 10. Ano sabi doon? As it is written, there is none righteous, no, not one. Verse 23, the same chapter, for all have sinned and come short of the glory of God. Walang taong walang kasalanan. Hallelujah. Hindi si Lord ang nagdala sa iyo sa kasalanan, kundi dati na tayong makasalanan. Remember si Nila, pagkasilang pa lang sa atin, minana na natin ang kasalanan ng ating mga magulang. Praise God. So ano sabi dito mga kapatid? Ano ang mangyayari? Hallelujah. So justification is subtraction plus addition. May subtraction, may addition. Ano yun mga kapatid? Ano sabi sa fellowship? Message, the fellowship. That's the way I want to go. Clothed in His righteousness, not our own.
it won't work. But in His, God has already accepted him. So if He's already accepted him and He has accepted me, then I won't have to stand on my own. I stand in His already accepted. Ano sabi dito? Oo, sasaliksikin natin, hallelujah, tayo ariing ganap. Pero remember, hallelujah, hindi si Kristo ang gumawa sa ating mga kasalanan. Dati na tayong makasalanan. So ano mangyayari mga kapatid, hallelujah, sa magitan ng pag-aaring ganap sa atin? Anong gagawin ng ating Panginoon? Patatawarin ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin mga kapatid, anumang kasalanan mo, pinakamadumimang kasalanan, pinakamapula ang sabi ng Biblia, walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng ating Panginoon. Hallelujah. That's obstruction. Hallelujah. Aalisin niya ang kasalanan at ano ang addition? At ipapalit naman niya ang kanyang katuwiran. You see mga kapatid kung gaano kabiyaya ang Diyos sa atin. Totoo naman tayo mga kasalanan, hindi natin makakailayan. Hallelujah. Pero ano ang gagawin ng justification? Aalasin ang kasalanan mo, hallelujah, at ipapalit ng Diyos ang kanyang sariling katuwiran. Hallelujah. Praise God. Napakabiyayang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ano sabi ng Galatians chapter 2? Verse 18, ituloy natin. For if I build again the things which I destroyed, I make myself a transgressor. Sabi niya, hindi ba pwedeng babalik ako sa batas? Praise God. Babalik ako sa pagsalansang. For I, through the law, am dead to the law, that I might live unto God. Kaya nga sabi niya, at sa pamagitan, hindi ako pwedeng bumalik sa batas. Dahil natanggap na ni Pablo ang biyaya ng Diyos, paano pa siya babalik sa batas? Remember, si Pablo na sinasabi niya, I am the chief of sinners. Anong ibig sabihin? Ako yung pinakamasama. Sabi niya, kung mayroong mga makasalanan, ako yung pinakamakasalanan. Hallelujah. And yet, hallelujah, umaasa siya sa biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Remember, hallelujah, kung gaano karumi ang buhay ni Pablo, hallelujah. Although isa siyang Pharisee, hallelujah, alam niya ang batas. Hallelujah. At merong mga nagsasabi, at probably, hallelujah, bilang isang Pharisee, hallelujah, maaring na-witness ni Pablo, hallelujah, ang crucifixion ng ating Panginoon. Pwede rin isa siya sa kumukutya sa ating Panginoon. Yung mga Pariseo na nakapako na ang Panginoon ay kumukutya pa. And yet, hallelujah, doon din sa bundok ng Golgotha, habang siya'y kinukutya ng iba pang mga kasama niyang ipinako, ang dalawang magnanakaw. At nandoon ang mga senturyon, ang mga Pariseong kinukutya siya. Pero doon din niya na witness ang ating Panginoon sa kabila ng persecution. Ang sinabi ng ating Panginoon, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. You see, hallelujah. The same Paul, hallelujah, ang siyang nagbigay ng pahintulot para si Stephen ay batuhin hanggang sa mamatay. Ano sabi doon? Yung damit nga ni Paul ay doon sa kanyang harapan inilagay, which means siya ang nagbigay ng pahintulot. Kitang-kita niya kung paanong si Paul ay binabato, si Stephen ay binabato ng malalaking bato ng mga tao. And yet, walang cursing na nangyari mula sa bibig ni Stephen.
kung ano ang sinabi ng ating Panginoong Kristo, the same thing ang sinabi ni Stephen, Panginoon, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Praise God. At nakita ni Pablo kung paanong sinabi, hallelujah, ni Stephen, nakita ko ang langit na nagbukas. Hallelujah. At nakita niya kung paanong ang mukha, hallelujah, ni Stephen ay naging mukha ng isang anghel. At sabi ni Brother Branham, kailanman hindi na nawala sa isipan ni Pablo yung kanyang nakita. Kaya sabi nga dito sa Galatians chapter 2, dahil naranasan niya ang biyaya ng Diyos, after na gawin niya yon sa mga tao, hallelujah, isang beses, hallelujah, sinalubong siya ng Panginoon at nagsalita sa kanya habang tinutugis niya ang mga Kristiyano upang hulihin at muling ipapatay. Suddenly, nakaharap niyang liwanag at nagsalita, Pablo, Pablo, bakit mo ko pinag-uusig? Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? At nung sabihin niya, sino ka, Panginoon? Being a Pharisee, alam niya na yung manifestation ng Ama. Pero ano sabi ng tinig? Ako si Kristo na yung pinag-uusig. Napakasarap isipin na ang ating Panginoon, hallelujah, in-identify niya ang kanyang sarili sa atin. Remember, ang pinag-uusig ni Pablo ay mga tao, mga mananampalataya, and yet sinabi ni Lord, ako ang iyong pinag-uusig. Di ba napakasarap isipin, na-identify ni Lord ang kanyang sarili sa atin? At yun ang simula ng biyaya kay Pablo. Naranasan niya kung paano kahit sa tindi ng kanyang kasalanan, kaya nga kanya sa I am the chief of sinners. Gaano kalalim ang kanyang kasalanan, kayang patawarin ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi niya dito, for if I build again the things which I destroyed, I make myself a transgressor. Hindi na ako pwedeng bumalik sa batas. Natanggap ko na ang biyaya ng Panginoon. For I through the law am dead to the law, that I might live unto God. At sabi niya, namatay na ako sa batas. Sa magitan ng batas, namatay na ako. Hallelujah. Ibig sabihin, yung kanyang relasyon, ang kanyang koneksyon sa batas ay patay na. And therefore, hindi na siya pwedeng hawakan ng batas. Praise God. Sabi dito ni Brother Branham sa question and answer, it isn't what I done. It's what He done. Isn't it? I quit smoking, I quit lying, I quit stealing. It's He died for me. And He took my spirit out for me and converted me into a new creature. Sabi niya dito, hindi na kung ano ang ginagawa mo. Hindi yun ang mahalaga. Hallelujah. Ang mahalaga, kundi ay walang iba kundi ang ginawa ng Panginoon para sa iyo. Remember, lahat ng mabuti nating gagawin, resulta yan ng kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Namatay siya para sa atin, hallelujah, upang tayo ay muling mabuhay sa magitan ng kanyang Espiritu. Upang tayo ay maging bagong nilalang, hallelujah. Praise God. Ano sabi ng Galatians chapter 2, verse 20? I am crucified with Christ. Kasama akong napako ni Kristo. Remember si Pablo to, hallelujah, nagsasabi. At pinapakita niya kung ano rin ang relasyon natin sa Panginoon. Sabi niya, kasama akong napako ni Kristo, nevertheless, I live. Pero ganun pa man, nabubuhay ako. Yet not I, pero hindi na ako. But Christ liveth in me. Sabi niya, pero hindi na ako, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Hallelujah. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God.
At yung aking pinamumuhay sa laman, sabi niya, ay pinamumuhay ko na sa magitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos who loved me, na nagmamahal sa akin and gave Himself for me, na ibinigay niya ang kanyang sarili para sa akin. Anong sabi ni Brother Branham sa message na letting off the pressure? He was our substitutionary death. Siya ang naging kapalit. Dapat sana, hallelujah, tayo ang mamamatay dahil sa ating kasalanan. Anong sabi ng Biblia? For the wages of sin is death. Yun ang kabayaran ng kasalanan. Kamatayan. Pero ano nangyari dito mga kapatid? Hallelujah. Siya ang namatay para sa atin. When we realize it's not our righteousness but His, pag nakita na natin, hallelujah, na hindi natin katuwiran, kundi katuwiran niya, and when we accept Him as a personal Savior, then we go to the grave with Him in baptism and we die with Him. Pag naintindihan natin na hindi yung ating katuwiran ang magliligtas sa atin, kundi katuwiran niya, then sabi dito, hallelujah, at tinanggap natin siya bilang sariling tagapagligtas. Sabi niya, tayo man ay mamamatay. Hindi lang tayo napako sa krus kasama niya, kundi kasama rin tayong nalibing. Sabi niya, sa magitan ng bautismo natin, simbolismo ng ating kamatayan, tayo ay namatay na kasama niya. God coming down to dwell in His own body. Next slide, please. Made Himself the Son of God. When God came down to dwell in that, you were in Him when He was crucified. Sabi niya, nandun tayo. Nung siya'y pinako doon, bawat isa sa atin, kasama tayong pinako doon. Mga kapatid, hallelujah. Bakit siya yung naging kapalit? Dapat sana tayong ipapako doon. Pero si Kristo ang ipinako para sa atin. When God came down to dwell in that, you were with Him when He was crucified, and you were crucified with Him, and you died with Him on Calvary, at namatay kang kasama niya. You was buried with Him on the mountain. At ang pinakamaganda, and you rose with Him on Easter morning. Ang pinakamaganda, hallelujah, oo, ipinako kang kasama niya, namatay kang kasama niya, inilibing kang kasama niya, pero ang kagandahan, kasama ka rin ng binuhay ang ating Panginoong Kristo. That is justification, mga kapatid, hallelujah. Inaring ganap na tayo ng ating Panginoon. Yung dapat nakaparusahan para sa atin, inako niya. Praise God. Napakagandang bagay. First step natin, hallelujah. Ang tayo'y magkaroon muna ng relasyon sa ating Panginoon. Alisin muna, hallelujah, ang barrier, hallelujah, para makalapit tayo sa Kanya. Praise God. Walang iba kundi ang pag-aalis ng ating kasalanan at paglalagay ng Kanyang katuwiran sa atin. Sabi sa message na Hear Ye Him, Moses represented the law, but no man can keep the law, and no flesh is justified by the law. I'm glad that it's not good works that we have done, but it's by His grace, by His mercy, by His foreknowledge that He foreknew us before the foundation of the world. Sabi niya, kaya sabi ni Brother Branham, nagpapasalamat siya. Dahil kung yung batas, hallelujah, ay hindi, dahil walang sino man ang kayang makasunod na batas, at walang laman, sabi niya, ang magagawang aring ganap sa magitan ng batas, natutuwa siya na hindi yung mabuting gawa na ginawa na natin, nagagawin natin, ang dahilan, hallelujah, para tayo ariing ganap ng ating Panginoon, kundi sa magitan lamang ng Kanyang biyaya at awa sa ating Panginoon. At sabi dito, and by His foreknowledge, hallelujah, ano yun? Predestination. Tandaan niyo mga kapatid, napakahalaga.
ng predestination. Kung meron man tayong access ngayon sa ating Panginoon, ibig sabihin, una na tayong pinili ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. And lastly, hallelujah, sabi sa Galatians chapter 2, verse 21, I do not frustrate the grace of God. Sabi niya, hindi ko hihiyain ang biyaya ng ating Panginoon. For if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Sapagkat sabi niya, kung yung katuwiran, kung sa katuwiran natin, hallelujah, kung sa magitan ng batas ay merong katuwiran, then sana hindi na kailangan ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Pero nakita natin mga kapatid, walang sino man, hallelujah, ang makakasunod sa magitan ng batas. And therefore, it's just by the grace of God. Biyaya lamang ng ating Panginoon ang pangahawakan natin. At sabi ni Pablo, hindi ko hahayaang mapahiya o malait man lang o mawala ng value ang biyaya ng Panginoon na ibinigay sa atin. So salamat sa Diyos mga kapatid, hallelujah, sa umagang ito at nawa ang Panginoon ang patuloy na magbibigay sa atin ng inspirasyon, hallelujah. Kung meron man tayong bagay na sumasagkapan, nag-iisip tayo, dapat nga ba akong lumapit sa Diyos? Meron akong mga bagay na tingin ko parang hindi karapat-dapat para maglingkod ako sa Diyos. Parang may mali sa buhay ko. Hallelujah. Praise God. Remember, mga kapatid, nung pinili ka niya at tinanggap ka niya, inaring ganap ka ng ating Panginoon. Walang kasalanan, hallelujah, ang pwedeng pumigil sa iyo para lumapit sa Panginoon. And once na tinanggap mo na ang ating Panginoon, inaring ganap ka na niya, hallelujah, tandaan mo, ipamuhay mo ang salita ng Diyos. Ano mang bagay, hallelujah, na may mali sa buhay natin, hallelujah. Sa tingin ng Diyos, hallelujah, burado na yon. Lahat ng kasalanan natin, itinapon na niya sa dagat ng pagkalimot. At kung meron man siyang aayusin sa atin, habang tayo lumalakad sa buhay na ito, kasama ng ating Panginoon, siya ang gagawa ng paglilinis sa buhay natin. Hindi tayo, mga kapatid. Ibibigay lang natin ang ating sarili sa Kanya. Yun ang gagawin natin. May gagawin din tayo. Anong gagawin mo? Ibibigay mo ang sarili mo sa Panginoon. Habang nagpapahayag siya sa iyo, nagtuturo siya, anong gagawin mo sa buhay mo? Ipaubaya lang natin ang ating sarili sa ating Panginoon. And then lastly, hallelujah, pagkatapos ng gawin yon, hallelujah, matapos niyang linisin ng buong buo ang buhay natin, anong gagawin niya? Babautismo niya tayo sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang buhay mo ay katulad na ng buhay ng ating Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos sa umagang ito at nawa siya ang patuloy na gumabay sa atin sa taong ito. God bless you. Tumayo po tayo lahat. Praise God. Awitin natin ang awit sa Panginoon Diyos ako nagtitiwala. Panginoong Jesus. Ako nagtitiwala sa biyayang niya't buhay ko ay may kalinga sa bukat lumbay siyang dumarama ang Panginoon tapat kailan paman kung ako'y nanlalamig wala kang malapitan para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasang alalahanin mo sana minamahal ka niya
ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan paman. Yes, Lord, biyaya niya. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Di man karapat dapat ako amen. Pangako niya di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Minsan pa, biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan paman. Anin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat kailan paman. Ang Panginoon tapat. Ang Panginoon tapat kailan paman. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon. Hallelujah. Totoong tapat ka sa amin, Panginoon. Pinatunayan mo all through the years, Panginoon, mula pa sa panahon ng iyong mga propeta, Panginoon, ng iyong mga dakilang mananampalatayang nabuhay sa mahabang panahon, Panginoon. Hallelujah. At now, Lord, hallelujah, narito ang iyong mga anak, hallelujah, nagpapatuloy, Panginoon, hallelujah. Sa ilang namin, Lord, iniaasa ang aming buhay. Salamat, Lord, na noong panahon na makasalanan pa kami, O God, hindi yun ang tiningnan mo, Lord. Kundi, O God, sa iyong dakilang foreknowledge, Panginoon, hallelujah. Pinili mo na ang bawat isa sa amin, Panginoon. At dahil dito, O God, ikaw rin ang umaring ganap sa amin, Panginoon. Sa panahon na makasalanan pa kami, kumilos ka, O God. Ikaw ang gumawa ng paraan, hallelujah, upang ma-encounter ka namin, Panginoon. Even, Lord, may mga panahong tumatanggi pa ang ibawat isa sa amin, O God. Pero, Panginoon, hallelujah, nanatili ka, Panginoon, hanggang ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay tumanggap sa iyong pangako, sa iyong alok ng buhay na walang hanggan. At Lord, sa iyo namin pinagpapasalamat ang lahat. Hallelujah. Hindi kami karapat-dapat, and yet, Lord, pinili mo kami mula sa napakaraming mga tao, Panginoon. Kaya, O God, hayaan mong ibalik namin sa iyo ang mataas na pasasalamat, O God. Ang aming dalangin, Panginoon, ang aming pangako. Sa taong ito, Panginoon, muli naming pagpapatuloy ang buhay, pagsisikapang mamuhay ng ayon sa iyong palatuntunan, sa iyong mga patakaran, ayon sa iyong salita, O God. At sa iyo kami kukuha ng lakas, Panginoon. Sa iyo kami kukuha ng gabay. Ikaw nawa ang tumulong sa amin, Panginoon, upang ang buhay na ilalakad namin sa bundong ito ay maging kalugod-lugod
sa iyong harapan. Salamat sa iyo, O God, sa lahat ng biyayang pinagkakaloob mo sa amin. Salamat sa mga salita na patuloy mong hinahayaang mabuksan sa aming harapan at maunawaan. Pinupuri ka namin, Lord, at pinapasalamatan. Ikaw nawa ang humipo sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo sila, Panginoon. Ingatan mo sila at patuloy na gabayan. Sa iyo namin, Lord, pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Itong samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Diyos na buhay na si Kristo Jesus. Amen at amen. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Sino ba nagpapasalamat sa biyayang kaligtasan ng Panginoon? Amen. At we're all justified by faith and faith alone. Hallelujah. Even itong pananampalataya natin, amen, galing lang din to sa Panginoon. Hallelujah. At tayo po'y makaupo na muna. Amen. Tayo po'y dadako na sa pagbibigay. Hallelujah. Ating kantahin ng offering. Habang pinapasa natin ng offering basket. The sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence. No mortal man would dare to stand before your throne, before the Holy One of heaven. And it's only by your blood, and it's only through your mercy, Lord, I come. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. Bring an offering to you. The sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence. To stand before your throne, before the Holy One of heaven. And it's only by your blood, and it's only through your mercy, Lord, I come. I bring an offering of worship to my King. On earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. Sapa. I bring an offering of worship to my King. On earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. 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 Oh Lord, I bring
Hallelujah. At tayo po'y makakatayo. At tinatawagan ko po si Brother James para ipagdasal ang ating offering and for the closing prayer. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Ito natin ating mga ulo at namin natin ang presensya niya sa mga oras na ito. O dakilang Diyos, makalangit namin Ama, maraming salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Isang bagong araw, isang bagong taon, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay narito po kami sa dakong ito, Panginoon. Ikaw po naglagay sa puso ng bawat isa, Panginoon. Tinatawag mo yung mga anak upang mapakinggan namin, Panginoon, ang bawat salita na dumadaloy sa iyong ginamit sa araw na ito, Panginoon. Alam namin sa bawat salita na napakinggan namin, naroon po ang iyong Espiritu, Panginoon. Dalangin ko po sa iyo, Panginoon, na tanim mo sa puso ng bawat isa ang aming mga napakinggan. Ang biyaya mo, Panginoon, ang siyang nagdala sa amin, hindi dahil sa aming mga gawa, kaya kami naligtas. Kung hindi ka naging mabiyaya sa aming Panginoon, hindi namin mauunawaan kung sino po kami, kung sino po kayo, Panginoon. Maraming salamat dito, Panginoon. Hindi mo tinignan ang aming kahinaan, Panginoon, ang aming pag-aalinlangan sa bawat salita mo. Panginoon, alam mo po na nakakagawa pa kami ng mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon. Ngunit patuloy kang naglilinis sa bawat isa. Ang bawat salita mo na napapakinggan namin ang siyang patuloy na lumilinis sa aming mga pagkukulang, Panginoon, sa iyo. Nandiyan ka, Panginoon, parati mo po kaming inuunawa. Pag kami po ay walang maisip na maganda, Panginoon, puro sakit ng kalooban, puro kahirapan, nariyan ka, Panginoon, ikaw po ang nagko-comfort sa amin. Maraming salamat sa mga kapatid na pinagpapala mo at gayon din, Panginoon, sa mga kapatid, Panginoon, na umaasa sa iyo. Panginoon, narito po ang tithes and offering. Ito po nakayanan ng iyong mga anak. Patuloy na naglilingkod sa iyo, Panginoon, at naniniwala na ang bawat pananalaping ito, Panginoon, ay magagamit sa kaluwalhati ng iyong kalooban, Panginoon, at sa ikatatawag ng mga natitirang binhi. Maraming salamat po sa gawang ito. Pagpalain niyo po ang pastor na ginagamit mo rito, Brother Boy, at kanyang pamilya. Gayon din po, Panginoon, sa mga taong tinawag mo na narito, Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa iyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Bagong taon po, Panginoon, umaasa po kami sa iyo. Katulad na nakaraang taon na kung saan napakarami po kaming pinagdaanan, Panginoon. Marami kami mga pagkukulan, Panginoon. Ngunit, hindi ka, Panginoon, bumigo sa iyong promise sa amin. Hindi mo kami hinayaan, Panginoon, na manatili sa ganong kalagayan. Panginoon, maraming salamat po sa iyo. Pinag-iingat mo, iniingatan mo ang bawat isa, kahit nasaan kami, kahit ganong kagulong isipan namin, Panginoon. Nariyan ka, Panginoon, nagbibigay ng liwanag sa mga mali namin kaisipan. Minsan, nakikita namin ang sarili namin, Panginoon, na kung saan ay nagiging mataas na lang kami dahil sa mga tinatahak naming mga kaisipan. Pero ikaw pa rin ang patuloy na nagbababa sa amin. Patuloy mong tinuturuan kami kung sino ka po, Panginoon. Dalangin ko sa iyo, Panginoon, gawin mo po kaming katulad mo. Ikaw po ang maging ehemplo namin. Kung paano ka po nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, Panginoon, yun po ang makita sa amin.
Wala po kami magagawa, Panginoon, kung wala ka sa amin. Kung hindi mo ibibigay sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon, hindi namin magagawa ang lahat ng ito. Dahil alam namin sa mga susunod na panahon, lalong titindi, Panginoon, ang kilos na kaaway upang kami dayain. Nandiyan ka, Panginoon, alam namin hindi mo pababayaan ang bawat anak mo narito sa ilang umaasa. Kaya, dalangin ko sa iyo, Panginoon, ingatan mo kang bawat isa. Huwag mong pababayaan ang bawat isa, Panginoon. Lalo yung mga pamilya, Panginoon. Yan ang unang porteriya ng kaaway. Maraming pagpapala, Panginoon. Turuan niyo kaming mawak ng mga pagpapalang ito na makakalugod sa iyong kalooban. Panatiliin mong tapat ang bawat isa, Panginoon, sa iyo, Panginoon. At lahat ng ito'y magagawa lamang namin, Panginoon, kung ang banal na Espiritu, Panginoon, ang mapapasa amin. Maraming salamat sa araw na ito, Panginoon. Isang bagong taon, bagong araw, bagong experience sa Panginoon kung paano ka naming makakasama at lumalakad kami sa katwiran, Panginoon, para sa iyo. Sa iyo lang ang papuri, Panginoon, at muli namin binabalik ang lahat ng ito sa matamis na pangalan namin, Panginoong Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Brother James. At tapos na po ang ating gawain. Amen. Nawa na pagpala ang bawat isa. Amen. Ating kantahin ng As for me and my house. Ating kamayan ng mga kapatiran. As we leave the sanctuary. Amen. God bless. And as for me and my house, we will serve the Lord. Oh yes. As for me and my house, we will serve the Lord. We have counted the cost, we have made a choice. We will follow our God and obey His voice from this day. And for the rest of our lives, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Oh yes. As for me and my house, we will serve the Lord. We have counted the cost, we have made a choice. We will follow our God and obey His voice from this day. And for the rest of our lives, we will serve the Lord. We will not bow to another God. We will have no other gods but you. We will not serve two masters. We surrender our lives to you. We surrender our lives to you. As for me and my house,